Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Pangino'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Tipan ninyo ang trumpeta, tipan ng trumpeta. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ginugunita natin ngayon ang isang santo at martir na nag-alay ng kanyang buhay para mailigtas ang isang bilanggo na papatayin. Siya ay si San Maximiliano Kolbe. Ihingi natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ng makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Maximiliano Kolbe ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa Kanya ay makasunod sa Kanyang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong pinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoryo ang iyong ama, at Hetiya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naaawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinabalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na sida. Sinuotan kita ng pulsiras na magkabilang braso at binigyan ng kwenta. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong linong, piling seda, at tilang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad
ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutul at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tayo pong lahat. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalo ng tubig sa batis ng kaligtasan. Tugon. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Tugon. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Tugon. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilang, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hinihiwalayan ay nangangalunya rin.
Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng sino mang iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkakagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Nakakatuwa na kahit umuulan at malamig ang panahon, ay naririto tayo ngayon bilang isang komunidad, bilang isang sambayanan, sama-samang nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, 2 bansa na lamang po sa buong mundo kung saan ipinagbabawal ang diborsyo. Ibig sabihin, ang pamahalaan mismo ang nagbabawal ng diborsyo. 2 bansa na lamang. Ang una ay ang Vatican, kung saan naandoon ang Santo Papa. At ang ikalawa ay ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas. So tayo na lamang po ang 2 bansa na hindi sinasang-ayunan ang diborsyo o ang paghihiwalay ng mag-asawa sa kahit anong kadahilanan. Partly because majority ng tao dito sa Pilipinas ay Kristiyano. And majority ng mga Kristiyano ay Katoliko at mariing pinaglalaban ng simbahan ang kasagraduhan ng sakramento ng kasal. Kasagraduhan ng sakramento ng kasal. Mga minamahal na kapatid, ako'y naniniwala na ang bukasyon sa pag-aasawa ang pinakadakilang bukasyon. Higit ito kaysa sa bukasyon sa pagpapari. Sa aking personal na paniniwala po. Higit ito sa bukasyon sa pagpapari, sa bukasyon sa pagiging relihiyoso o relihiyosa, o sa bukasyon sa pananatiling binata o dalaga. Bakit? Kasi sa pamilya, nagmumula ang lahat ng bukasyon. No? Sa pamilya, nagmumula ang mga pare. Sa pamilya, nagmumula ang mga relihiyoso at relihiyosa. Sa pamilya rin nagmumula ang mga tumatandang binata at dalaga. Meron po ba dito? Huwag po tayong mahiya kasi bukasyon din yan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang pag-aasawa ay hindi para sa lahat. No? Merong iba't ibang dahilan kung bakit hindi nakakapag-asawa. Sabi dito, merong hindi nakakapag-asawa dahil sa kanyang sariling kapansanan, kalalagayan. Ang iba ay dahil sa kagawa ng ibang tao, kaya hindi nakakapag-asawa. At ang huli, merong mga hindi nag-aasawa para sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. So wag tayong malungkot kung tayo ay hindi makapag-asawa. Si Father nga ay hindi nalulungkot kahit walang asawa. Let me just clarify to you why the church opposes divorce. Ano ba ang divorce? Ang divorce po ay paghihiwalay ng mag-asawa sa kahit anong kadahilanan. For example, nagkaaway kayo, nagkagalit kayo mag-asawa,
Ang solusyon, dahil ayaw nyo na magkasundo, maghihiwalay na kayo kahit na valid ang inyong kasal. Ano ngayon ang sinasang-ayunan ng simbahan? Ang sinasang-ayunan po ng simbahan ay yung tinatawag nating Declaration of Nullity of Marriage. Sa civil, ang counterpart nito ay annulment ang tawag. Pero sa simbahan ay Declaration of Nullity of Marriage. Ay ano ngayon ito? Ang Declaration of Nullity of Marriage po ay paghahayag na ang iyong kasal ay walang bisa. Bakit walang bisa? Sa umpisa pa lang, invalid na. Yung divorce, kahit valid yung kasal, pag nagustuhan ng mag-asawa, pwedeng maghiwalay. Pero yung Declaration of Nullity of Marriage, may mga puntos, may mga isinasaalang-alang na bagay para makita na kahit kayo ay ikinasal sa simbahan, ay pwedeng madeklarang walang bisa ito dahil simula't simula pa lang, dahil sa kadahilan ng matingkad, invalid na yung kasal. Ibig sabihin, na simula pa lang, wala ng kasal. Kahit ikinasal, kahit may seremonyas, pero dahil sa iba't ibang dahilan, mahirap pong sabihin at i-discuss sa inyo, mahaba. Pero dahil sa malalim na dahilan, simula't simula pa lang, invalid na ang kasal. So yun po. And why the church opposes divorce? Because the church defends the sanctity of marriage. Ipinaglalaban ng simbahan ang kasagraduhan ng kasal. Meron pong dalawang matingkad na katangian kasal na matingkad sa ebanghelyo natin ngayon. Una, ang katangian ng unitive. Unitive. Ibig sabihin, pag unitive ay, sabi dito ni Jesus, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. That's unitive. No po? Kaya kapag gusto nyong mag-asawa, sigurado naman siguro marami sa inyo nakapag-asawa na, ay pag-isipan talaga itong mabuti. Ito ay pagdasalan, bunga ng pagninilay. Kasi hindi basta-basta rin ang buhay pag-aasawa. Hindi ito kasing ganda ng buhay ng pagiging magnobyo at nobya lamang. Kasi pag magnobyo at nobya lamang, ito'y punong-puno ng tamisan, ng lambingan. Pero pag mag-asawa na, marami ng mga pagsubok at problema. Kaya dapat desidido, porsigido at malinaw sa atin ang ating pinapasok na buhay. Kasi pipiliin mo ang iyong asawa, hindi lang kapag maginhawa, kundi maging kapag mahirap na ang sandali. Ang ikalawang katangian ng kasal ay procreation, procreative, unitive, procreative. Ano ibig sabihin ng procreative? Diba? Dati sinasabi ng pare, pagkatapos ng kasal, no? Humayo kayo at magpakarami. Dati sinasabi, no? Ay dahil marami na siguro tayo ngayon, bakit mukhang hindi na sinasabi? Anong ibig sabihin nun? Hindi lang yun biro. Ito'y may katotohanan. Dahil ang mag-asawa ay nagiging kamanglilikha ng Diyos. That's the purpose of marriage. You became co-creators of God. No, you will bear offsprings, manganganak ang babae sa pamamagitan, of course, ng tulong ng lalaki. Hindi naman pwedeng manganak ang babae na walang tumulong na lalaki. Isa yung himala. No? That's procreation. That's why hanggang ngayon, matingkad na pinututulan ng simbahan ang kasal ng lalaki sa lalaki. Bakit? Hindi naman sila makakapag-procreate. Tinututulan ng simbahan ang kasal ng babae sa babae. Bakit?
hindi naman sila makakapag-procreate. No. In a natural way. Hindi nila kayang gawin yon. In a natural way, isang babae at isang lalaki lamang ang kayang mag-procreate. And that's why, up until now, pinagtatanggol ng simbahan ang dignidad ng kasal dahil sa katangiang ito, unitive and procreative. Ngayon, atin pong ipagdasal ang mga mag-asawa na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Yung mga mag-asawang naghiwalay, yung pamilyang nasira. No? Atin silang ipagdasal, atin silang alalahanin din sa pagdiriwang ng banal na misang ito sapagkat naway matagpuan din nila ang kaligayahan, ang kapayapaan, ng kanilang kalooban at ng kanilang damdamin sa tulong at biyaya ng Diyos. Hindi natin mababago ang mga nangyari nung nakaraan, pero pwede nating piliin na magpakabuti kung ano man ang sitwasyon natin ngayon sa buhay. At sana, malinaw pa rin sa atin na patuloy natin ipagtanggol ang dignidad at kasagraduhan ng sakramento ng kasal. Amen. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mag-asawa at ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga membro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay, mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng
mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Maximiliano ay aming pinararangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang naaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming mga pinatatag ng banal na pakinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayo na't ipahayag kanyang paggaling at taba sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayo na't ipahayag
paggaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.